Tapos i-ano nyo, pananakot nyo din na i-report nyo sa CIC na scammer, bobo talaga kayo. Mario Joseph. Kulang kayo sa aruga, anak ng kamote kayo. Diba? May masabi lang kayong panakot sa mga kliyente nyo. Hindi baling mali. Diba? Nagsaboy ng katangahan sa mundo, sinambot yun lahat. Yan ba turo ng mga amo nyo? Kung yan ang turo ng mga amo ninyo, mga tanga din yan. May nagtanong sa akin, "Good afternoon po, sir. Pakitago na lang po ang pagkakilanlan ko. Tanong ko lang po, ano dapat gawin sa text ng Ola?" Magandang araw. Mukhang sinasawalang bahala mo na ang obligasyon mo sa company namin. Lahat naman po ng documents mo sa pag-apply ng pera at pagkuha ng pera ay nasa amin. Sa liit na halaga, huwag po tayong magpapakilala. Huwag po kayong magagalit o magrereklamo kung sa ibang tao pa kami lumapit para lang i-remind ka sa pagkakautang mo. Hindi namin ito kagustuhan, pero sa ginagawa ninyo ay mapipilitan kami na magpaabot sa kanila ng mensahe. Maging aware ka din po sa pagre-report namin na ikaw ay scammer ng pera sa CIC. Nasa amin po ang iyong selfie at ang iyong ID. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Bago natin sagutin itong katanungan nito, shoutout ko lang ho, yung nakakilala po sa akin kanina, pasensya na ho kayo, mahihayin ho talaga ako. Hindi ho kasi ako sanay sa mga ganitong klase na na yung may lumalapit sa akin na ano daw ho siya, yung follower daw po siya sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong panonood. Doon po sa iba nakakakilala sa akin, wala naman ng problema, lumapit lang po kayo sa akin. Pero medyo talaga ako, mahiyain lang talaga. Hindi ko kasi ako sanay sa ganito na yung marami nakakakilala. Masyado kasi ako alam niyo yun, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Makapalang mukha na mahiyain. Pero kung nakilala niyo po ako, lapitan niyo lang po ako. Wala naman po problema. So tuloy ho natin, sagutin po natin itong katanungan po na ito. May nagpadala ho sa inyo ng ng mensahe. Isa-isahin natin, pero mayroong isang punto rito na sinasabi. Yung tungkol sa CIC, doon po tayo magfo-focus. Pero isa-isahin natin yung sabi ho nila, mukha daw sinasawalang bahala nyo na raw yung obligasyon doon sa company nila. Anong company? Di ba? Pagka kayo mga abusadong online lending apps na ahente, magpapadala ng mensahe, sabihin nyo kung anong kumpanya para makilala kayo. Di ba? Kasi unang-una, nasa pag-uutos ng SEC yan. Dapat magpakilala kayo ng maayos. Paano kayo makikilala? Paano malalaman kung sino yung nahiraman? Diba? Samantalang kayo ang nagpasimula niyang tapal system na yan. Diba? Iniingganyo niyo yung mga kliyente ninyo na panghiram din sa mga kapatid ninyong mga abusadong online lending apps din. Tapos ngayon, pagka marami nang nahiraman, ayaw niyo magpakilala. Diba? Paano mga duwag kayo, mga bugok kayo? Mario Joseph. Wala kayong alam kundi manakot lang kayo ng manakot. Pati kayo takot magpakilala, mga bugok. Mario Joseph. Tapos, ang pananakot nyo pa ito lagi, lahat ng dokumento sa pag-a-apply ng pera at pagkuha ng pera. Natural, kailangan may dokumento. Diba? Hindi ba naman kayo mga tanga? Paano makakapanghiram ng mga kliyente o yung mga nanghihiram ng pera sa mga lending at financing at bangko kung hindi magbibigay ng dokumento? Tapos ipananakot nyo? Mali yan. Yung mga dokumento na yan, ginagamit yan sa pag-i-evaluate ng application. Hindi yan ginagamit panakot. Pananakot nyo? Sige nga. Ano yung pananakot nyo? Alam yung address? Nagpupunta ba kayo? Tanong. Sige nga. Kagaling-galing yung manakot na nasa amin ang dokumento ninyo. Hindi naman kayo makapunta doon sa kliyente ng sa bahay ng kliyente ninyo. Nauutal tuloy ako sa inyo. Di ba?
kalalakas ng loob nyo magsalita ng ganon? Puro naman kayo duwag. Di ba? Kasi kung matatapang kayo, hindi ganyan ang gagawin ninyo. Hindi yung puro tawag. Wala namang problema eh. Paniningil din ang tawag dyan, yung pagtawag. Pero ayusin nyo, hindi yung puro pananakot. Alamin nyo muna kung bakit ba nagipit yung tao. Nasabihan lang kayo na hindi mo na makakabayad, bigyan lang ng konting araw. Aba, kung ano-anong harassment na gagawin ninyo, kung ano-anong pananakot na. O, di ba? Tama ba yon? Hindi, paniningil yun, pananakot yun, pangharas yun. Di ba? Tapos ipangtatakot nyo, nasa inyo yung dokumento. Hindi nyo nga mapuntahan. Kumpleto na yung address, nandun na sa dokumento, di puntahan nyo sa bahay. Yun ang tamang paniningil. Magpenang teting. Excuse me po. Di ba? Tapos, huwag kayong ito pa isa, huwag kayong magagalit o magrereklamo kung sa ibang tao kami lalapit para mag-remind. Anong karapatan ninyo? Di ba? Para yung ibang tao ang singilin ninyo. Di ba? Anong kinalaman ng ibang tao? Ang mabigat doon sa ninakaw nyo pa, ng mga contact list kayo tatawag. Ninakaw hindi nyo hiningi doon sa kliyente. Mainam sana kung yan declared na reference. Alam no reference, ng tao na yon, na reference siya. Hindi eh. Diba? Mariosep kayo. Tapos ipananakot nyo din. Mali naman. Alam nyo ba na mayroon ng prohibition on unfair debt collection practices? Bawal yun. Bawal kayong maningil sa ibang tao. Di sabihin nga yung information tungkol dun sa utang sa ibang tao, bawal eh. Maniningil pa kayo. Di ba kayo mga bobon talaga? Kaya naman, walang problema tatawagan. Kung reference talaga walang problema yun, tawagan nyo. I-inform nyo siya na nakakausap nyo pa ho ba si Mr. Ganito o si Miss Ganito? Maaari nyo hubang paalalahanan na tumatawag po kami. Ipakilala nyo yung kumpanya nyo. Hanggang dun lang. Pero hindi nyo sisingilin, mga bugok. Siraulo kayo. Dami nyong alam, excuse me po. Tapos ito pa. Ito, dito tayo mag-focus eh. Maging aware ka na magre-report daw sila na scammer kayo sa CIC. Nakakalanteteng talaga. Alam niyo ba ang ng CIC? Ang trabaho ng CIC o kung para saan ang CIC? Ang CIC po is lagakan po ng basic information ng lahat po ng mga institusyon na nagpapahiram ng pera. Para ho sila ay may basihan. Kung sakasakali yung ang manghihiram sa kanila, baka mamaya may nakapanghiram na sa iba, na problema na naging delinkwente. Yun ho. Kung sasabihin scammer, bobo kayo. Nakita nyo? Hindi nyo alam ang alituntunin ng CIC? Hindi nyo alam kung para saan ang CIC? Sus Mario, alam nyo ba kung bakit nagka-CIC? Diba? It's because of KISA. Ano yung KISA? Hindi nyo rin alam. Yung Credit Information System Act of the Philippines. Kaya po nabuo ang CIC para magkaroon po ng basic malagakan ng basic information. Ng mga kliyente doon sa mga institusyon po na nagpapahiram. Dalawang klase ho yan, yung submitting tsaka yung accessing. Tapos nyo, pananakot nyo din na i-report nyo sa CIC na scammer, bobo talaga kayo. Mariosep. Kulang kayo sa aruga, anak ng kamote kayo. Diba? May masabi lang kayong panakot sa mga kliyente nyo. Hindi baling mali. Diba? Nagsaboy ng katangahan sa mundo, sinambot dun lahat. Hindi ko maintindihan, kung paano kayo inaruga ng mga, ewan ko sa inyo. Yan ba turo ng mga amo nyo? Kung yan ang turo ng mga amo ninyo, mga tanga din yan. Mariosep. CIC, sasabihin mo, scammer? Hindi naman ganun ang doon.
Magsasubmit ka sa kanila ng basic information. Regardless yan kung bad credit or good credit yan. Kailangan malaman o maisubmit po ninyo sa CIC. Oh. May cut-off yan. Every month may cycle yan. Oh. January isang cycle. February isang cycle. Ganun yan. Sasubmit kayo ng magsasubmit para na-update yung record. Oh. Ganun. Hindi yung sasabihin nyo, scammer. Mga bobo. Damuho kayo. Nakakanginig kayo ng laman. O tapos, mayroon pa sinabi ito, nasa amin po ang inyong selfie at ang inyong ID. Ano naman? Kagaya na sinabi ko kanina, di ba? O, documentary requirements to para sa evaluation nyo. Bagay, hindi nyo alam ang evaluation kasi hindi kayo gumagawa nun eh. Di ba? Basta kayo, nakakita kayo ng ID, tapos connected sa e-wallet yung kliyente, bibigyan nyo na. Padadala nyo na kagad ng pera. Diba? Ganyan kayo kabubobo. Mangmang kayo sa pagpapautang. Kayo ng kamote. Diba? Doon naman sa nagpadala nitong, excuse me po, katanungan na ito, wag nyo siyang anuhin kasi sabi ko sa inyo, gumawa ho kayo ng sarili ng due diligence. I-research nyo po. No? Kagaya ho niya sinasabi, i-report kayo as scammer sa CIC. Hindi ho yun. Okay, ang CIC po kasi is lagakan po yan ng basic information ng mga kliyente na nakakasako po doon sa mga financial institution. Okay po? Ano kasi yan batas yan Sabi nga kanina, it's because of the KISA, kaya po na-create po si CIC. Okay, ngayon po, ang gawin nyo na lang, pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran. Wala naman ibang gagawin niya mga bugok na online lending apps na yan, kundi kayo i-harass. Tsaka yung lituhin, abusuhin, diba? Lahat ho ng mga kalukuhan gagawin yan para ho kayo maturete. Po? Yun lang ho ang gagawin sa inyo yan. Hindi ho pupunta sa bahay niyo yan. Although yes, may mangilan-ngilan po na mga online lending apps ang nagpupunta po sa bahay. Pero itong mga abusadong online lending apps na to, hindi ho pupunta sa bahay niyo yan. Sasabihin ko sa inyo. Takot lang ho niya mga yan. Hindi ho kasi nila kayang panindigan yung mga sinasabi nila. Oh. Yan lang hindi nila kayang panindigan niya yung sasabihin scammer sa CIC. Oh. Dahil wala hong ganun. There's no such thing as po pwede mong sabihin sa CIC na scammer kayo. Tsaka paano kayo magiging scammer? Sige nga. Hindi pa lang kayo nakakabayad? Scammer na? Besira ulo, Hindi ho ganun ang yan. Basta ang isa lang lagi kong sasabihin. Pag-ipunan nyo po, tsaka nyo bayaran. Okay, tapos kung hindi nyo naman talaga kailangan ng hiram, wag ho kayong manghihiram din sa mga bugok na online lending apps na yan. Bago ho kayo mag-download ng mga apps ng mga yan, check nyo po yung mga reviews. Okay? Ilalagay naman po ng mga naka-experience doon yung naranasan nila Di ba? So wag niyo na i-download kung mababa ang reviews. Di ba? Para hindi na rin kayo mapahamak. Kasi kayo lang din ang sasakit ang ulo. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.